Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, ngayon ay ating pakinggan ang Gospel and Reflection sa gabing ito sa pangunguna po ng inyong lingkod. Sabay-sabay po tayong umawit ng Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatang makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Bababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila ni Jesus, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sinong ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yan, so isang mapagpalang gawi po sa ating lahat, no? Nawa ang lahat ay nasa maayos na kalagayan. Ito pong aming video ay nagawa lang namin sa panguna ng aking asawa para magpahayag nga ng mabuting balita since ako po yung naka-assign dapat ngayon. Para maibahagi namin sa inyo yung aming ilang kaalaman ukol sa ating mabuting balita. So, umpisahan po natin, no? So, sa ating natin, kayo po ba ay may mga pangarap sa buhay? Yan. So, halos lahat naman po siguro may mga pangarap. No? Maaaring yung iba, pangarap yung maging guro, katulad ko. Maaaring yung iba, pangarap na magkaroon ng kotse, magkaroon ng negosyo, yumaman, magkaroon ng sariling bahay at lupa. So, ilan lang po yan sa ating mga pangarap. Ngayon, pangalawang tanong ko, ano-ano ang inyong mga pangarap? Siyempre, nandiyan na yung kuminsan naisip natin na kailangan natin kumita. Kuminsan, kailangan yung mga pangarap natin na maging profesional. Diba? So, ilan lang po yan sa ating mga pangarap. Ang pinakaon natin dyan yun, ano ba yung ginagawa natin upang maabot yung mga pangarap natin na ito? Maaaring marami sa inyo, sasabihin, ako po'y nag-aaral lang mabuti upang maabot ang aking pangarap. Tama yun. So, tatalin po ako, marami akong pangarap. Pangarap kong makapagtapos sa kabila ng aming kahirapan. Pangarap ko rin na maging guro. Kaya ang kinuha kong kurso ay pagiging teacher. No? So, dito sa mga pangarap na to, meron tayong ginagawa upang ating makamit. Diba? Kaya nga, itong mga ginagawa natin na to, ito yung patungo para maabot natin bawat isang pangarap natin sa ala. Ngayon, brother, kung doon sa pangarap natin na yun, gagawin ba natin lahat makuha ang mga pangarap na yun?
Yan, tanong ko po sa inyo, gagawin nyo ba ang lahat? Makuha nyo lang ang inyong pangarap? Maaaring sasabihin ng lahat, siyempre gagawin ko lahat. Maabot nyo lang ang inyong pangarap. Pero ako po, hindi ko po gagawin lahat. Dahil ang tanging gagawin ko ay yung tama. Kasi pag sinabi natin gagawin lahat, kahit mali, ay gagawin natin, makuha lang ating mga pangarap. Yan ay isang nakakalungkot na katotohanan na kung minsan binibigay sa atin ng mundo. Na akala natin, tama naman kasi yun yung pangarap mo. Kailangan mo yung abutin. Kailangan mo makuha yung mga gusto mo sa buhay. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, yung ating mga pangarap ay talagang para sa atin. May mga pagkakataon ako minsan, sabi nga, may mga pagkakataon ako minsan, alam mo yun yung pangarap pero hindi pala. So, hayaan nyo pong bigyan ko yung isang kwento. So, may isang magkaibigan, no? Nagkita sila sa palengke. So, dun sa palengke, yung si Pedro, isa ng guro. Tapos yung kaibigan niya, isang nagbebenta ng gulay. Yan. So, sabi ni Pedro, ano ka na pala? Mabuti nagkita tayo, nandito ka pala sa palengke. So, sabi naman ni Juan, sabi niya, dito na ako na kasi hindi ako nakatapos. Yan, so sabi ni Pedro, sayang naman. Kasi ako, nakatapos ako ngayon. Ako isang guro na ngayon. Nagkaroon ng maayos na trabaho. Nagkaroon ng kahit papaano, nakaluluwag sa buhay sa ngayon. Ganun ba? Okay. Mabuti naman, sabi ni Juan. So, sa madaling sabi po, pinupuri ni Pedro ang pagiging pagiging guro niya, samantalang hindi niya naman nalalaman kung ano nangyari totoo kay Juan. Na kung saan, sinabi ni Juan, pasensya ka na, ito lang kasi nagkakitaan ko, nagbebenta ng gulay. Tapos nung sinabi ni Juan, magkano ba kinikita mo, Pedro, sa pagtuturo? Sabi ni Juan. Sabi ni Pedro, sa akin, ang minimum namin ngayon sa pagiging guro ay 1,000 sa isang araw. So, sabi ni Juan, wow, ang laki So, tinanong naman siya ni Pedro, binalik ni Pedro yung tanong, ikaw Juan, sa pagbibenta mo ng gulay, magkano ang kinutubo mo? Dito sa pagbibenta ko ng gulay, 5,000 isang araw. Yan. So, tapos na po yung ating kwento. Hindi po lahat ng pangarap natin maaaring makamit. Baka mamaya yung pangarap na yun talagang dun ka pinahati ng ating Panginoon. Kasi hindi naman lahat kailangan professional. Dahil kung lahat professional, ano nang mangyayari sa mundo? Di masyado ng maraming mga galing na tao. Paano naman yung mga services na kailangang i-render ng mga professional? Diba? Kaya, ang Diyos, pinahatid tayo sa dapat natin patunguhan. Yan. Kaya lagi po natin tatandaan na kung minsan, yung pangarap natin hindi natin naabot, pero patuloy lang tayong magbiti. Malay natin, di ba? Diba? Pero, kaya sinasabi ko sa inyo, gawin lang natin yung tama. Hindi ko po sinasabing mali itong gagawin natin lahat. No? Kasi nga, baka mamaya dumating sa pagkakataon na isubo tayo ng mundo na ultimo mali, gagawin natin, maabot lang ating mga pangarap. So, marami na pong nangyaring ganyan. No? Gibigay po ako ng halimbawa. Maraming mga sa opisina. Alam niyo naman po yung suhol system. Di ba? Suhol system, ibig sabihin yan, kapag birthday ni boss, magbibigay ng regalo, tapos papa-impress lagi sa bossing niyo para kayo kapag nagkaroon ng bakante at promotion, kayo ipopromote. So, ilan lang yan sa mga pamamaraan ng mundo na sinasabi nila, tama lang naman yun kasi pangarap mo yan na ma-promote. Pero, ang katotohanan,
yung pagiging pangarap na yun, maaring taliwas sa gusto ng ating Panginoon. Diba? Kung minsan po, maiisip din natin, no, yung yung palakasan system, yan, di ba? Hindi na nawala yan. Kahit sa ang bahagi ng pamahalaan, ultimo privado or pampublikong sektor, meron pa rin palakasan talaga. Pero sa akin po, nung talagang nakilala ko ang ating Panginoon, na ibigay sa akin yung talagang nais ng Panginoon na lahat ng tao ay pantay-pantay, hindi ko po talaga ginawang magkaroon ng palakasan. Ultimo yung magbigay sa aking principal ng regalo, hindi ko po nakasanayan. Pero yung mabuting pakikisama, mararamdaman nila sa akin. Pero yung sasabihin mo na magsisip-sip ako, bibigay ng regalo, at kung ano-ano pang maanin, hindi ko po yung ginagawa. Dahil maaaring itutusok ng mundo na akala natin tama, pero maaaring ito'y dadala na sa kamalian. Okay, ngayon, masama bang mangarap? Sobrang taas. Yan, maaaring brother, gusto ko yun Gusto kong marating yung ganung estado na kung saan parang hindi na ako gaano mahihirapan. Na kung saan ako yung magiging boss. Diba? Kasi sarap naman talaga maging boss Diba? So, mas masama pang mangarap na sobrang taas. So, syempre, pinasagot po natin, hindi. Okay? Hindi po masamang mangarap, kahit sobrang taas pa yan. Kahit sabihin mo ko pa yung maging presidente ng Pilipinas. Ang masama lang po, ay kung gagawin mo yung mali. Yan. Kaya sinasabi po natin dito, no? Walang masama sa pangarap. Ang papasama lang dito ay ang maling pamamaraan upang makamit natin. So, gawin din po sa ating pagbasa kanina, no? Sa kagustuhan ng mga anak ni Silvio na maging manguna, magkaroon ng posisyon sa kaharian ng Diyos, sila ay humiling dito upang mapalagay sa kanan o sa kaliwa ng ating Panginoon. Walang masama sa pangarap mo. Di ba? Pero yung pamamaraan na dapat mong gawin. Kaya sabi ng ating Panginoon, di ba? Doon sa pagbasa, wala sa Kanya ang pagpapasya. Kasi yung pagpapasya, tutusin, nandun sa mga ginagawa ng tao. Yan. Kaya po doon sa ating pagbasa, kung ating titingnan, sinasabi ng ating Panginoon na kung saan yung mga ginagawa ng bawat isa, yung ginagawa din nila ay nakadepende sa nakikita ng tao. Kaya ngayon natutuwa ako sa aming linya ng mga kaguruan. Kasi ngayon meron kami tinatawag na career progression. No? So, ang kagandahan sa career progression na to, ang pinakapunto nito is kami bilang mga guro ay kailangang lumago base sa aming natutunan. Base sa aming mga kaalaman. Hindi na po ito, kasi ang turo ng mundo sa atin kapag dating sa pagkakaroon ng posisyon, promotion or something, kailangan mayroon niyang kompetisyon. Di ba? Laging mayroong ganun. Kompetisyon na may kalaban ka, kalaban mo yung isang tao, kayo maglalaban sa posisyon. Di ba? Yan ang turo ng mundo. Pero ngayon, doon sa aming career progression, natutuwa ako kasi ang kalaban namin, pinakalaban namin doon yung sarili namin. Hanggang saan mo kayang lumago? Hanggang saan mo kayang i-prove sa amin na ikaw ay karapat-dapat? Yan. Kaya kung minsan po, yung paglago natin o yung pagkakaroon ng promotion, dapat nakadepende kung ano yung ating ginagawa. Kaya nga po dito sinabi ko, minsan yung mga tao, nagihiling na yan kapag kailangan niya. Gusto nyo kasi maging popular. Yan. Di ba? Bakit kailangan promotion? Kasi kapag nandun ka sa taas, popular ka, sikat ka, lahat ng tao bumabati sa iyo. Di ba? Yan ang katotohanan na binabanggit sa atin. Kapag nandun ka na sa lugar na kilala ka, siyempre, walang ibang taong hindi ka babatiin. Pangalawa,
Siyempre, kapangyarihan. Yan ang hinihiling ng tao. Diba? Bakit kailangan mong promote? Siyempre, meron kakaroon ng kapangyarihan. Kahit sino naman siguro, nanaisin na magkaroon ng kapangyarihan, di ba? Kasi, kaya mo nang i-manipulate lahat, kaya mo nang gawin yung mga gusto mo if you have the power. Diba? So, ilan lang yan sa mga sinusulong na ang mundo sa atin. Kasi, kailangan mo yung promotion yan, kailangan mo yung posisyon yan, kasi kailangan mo maging popular, kailangan mo magkaroon ng power. At siyempre, kasunod doon ay penny. Siyempre, once na promote ka, nagkaroon ka ng kapangyarihan, for sure, kasunod na po dyan ay, siyempre, lalaki ang sahod mo. Gagawin ng pera, marami ka nang magagawa, marami ka nang mabibili, lahat ng mga gusto mo, pwede mo nang gawin. So, ito po yung sinusunod ng mundo sa atin. Kung bakit niya tayo inuudyupan na mapunta doon sa posisyon na binabanggit natin. Una, popularity, power, and penny. Yun yung 3Ps, no? Ngayon, tingnan po natin. Yung tinuturo ng mundo upang maligaw ang tao. Yung 3Ps po na yun. Pero tingnan po natin to. Yan. Una, yung posisyon mo talaga at yung kaalaman. Kasi marami ngayon nasa posisyon. Ano sila sa taas, no? Sorry to say po, tamaan po bukol eh. For example, congressman, no? Nandun ka sa pagiging congressman, pero hindi mo alam kung anong gagawin mo bilang congressman. O senador. Hindi mo alam kung anong ginagawa ng senador. Hindi ba pwede kaalaman muna bago marating yung posisyon? Kasi ang tao ngayon, basta ang gusto niya ma-reach yung posisyon. Pero yung kaalaman na ukol doon sa posisyon na kanyang hawakan, hindi niya natitingnan. Kasi yung sinusulong ng mundo sa atin. Yung posisyon ang mahalaga. Yung kaalaman, susunod na lang yan. Yan, sinasabi, di ba? Kasi po para sa akin, mas mabuting alam mo yung papasukin mo. Diba? Ako, matagal na akong teacher. Siyempre, alam ko yung papasukin kong mundo na yung mga bago sa bata ngayon, di ba? Siyempre, kailangan ko magbasa kasi bago na yung mga kabataan yan, iba na yung mga ano nila. So, iba't ibang approach yung kailangan mo i-approach sa kanila. So, yun po yung sinasabi natin. Bago ka mapunta dun sa isang posisyon, siguraduhin mo, alam mo, or may kaalaman ka ukol dun sa posisyon na yun. Pangalawa, meron kang power, pero wala ka namang nagawa. Di ba? Para saan yung power mo? Para sa iyo lang? Para sa pansarili? Or baka mas maganda siguro bago ka magkaroon ng power, ipakita mo muna may nagawa ka. Sorry to say po sa mga ating mga politician ha. Wala po akong pinapatamaan, pero ang sinasabi ko lang, kailangan kasi mapakita mo muna na may ginawa ka. Ako natutuwa po ako sa mga tao na bago pa tumakbuhin, talagang maraming ginawa, maraming naitulong sa ating bansa. Compared dun sa mga politician na puro sayo-sayo lang, magkaroon lang sila ng power. No? So, dapat kailangan yun nagawa mo muna. At siyempre, pinakauli, compared to penny, kailangan mo yung respeto. Sabi mo, marami mong pera, may pera ka nga, pero ang respeto hindi mabibili. Tandaan po natin yan. Ang respeto ng isang tao sa'yo, hindi yan nabibili. Kahit anong mangyari, kahit yan, galibo man ang pamilyon man ang pera mo, yung pinaka-respeto sa'yo ng tao, hindi yan mabibili. So, ito po yung ilang pag-uunawa natin sa tinuturo ng mundo. O mundo, sabi, kailangan mong posisyon. Si Lord ang sinasabi, kailangan mo ng kaalaman. Kaya yung binabanggit niya sa atin, di ba? Kaya kada misa tayo, atin tayo, meron tayong gospel insights. Kaya sa ating mga pare. Kaya sabihin ng mundo, kailangan mo ng power. Dapat bago ang magkaroon ng power, pakita mo muna may nagawa ka. May naitulong ka man lang. Di ba? Bibigyan ka ng power, wala ka namang nagawa. Para saan mo gagamit yung power? Pang sarili mo lang. Di ba? Hindi mo gagamitin yan para sa kapwa mo. Pangatlo, penny. Pera. Yung pera po na yan, gagamitin mo sa lahat ng kailangang bilhin. Pero ang maraming bagay hindi nabibili ng pera. Isa na po dyan yung respeto. Respeto ng taong tutulong sa iyo
sa mga susunod na mga panahon. Yan. So, yun yung sinusulong sa atin ng mundo upang malinaw tayo. No? Kaya sana maunawaan natin maigi. Ngayon, tingnan po natin. Sabi nga, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. So, napakaganda po ng last verse natin. No? Diba? Sabi nga, hindi pumunta dito ang ating Panginoon upang paglingkuran. Hindi mo siya naging hari dito sa mundo eh. Diba? Ang sabi niya, ang kaharian ko ay nasa Ama. Diba? Kaya, hindi siya naging hari sa mundo. Pero hindi siya pinaglingkuran. Bagkus, siya pa ang naglingkod sa atin. Anong pinaglingkod? Anong ginawa niya sa atin? Tinubos tayo ng kanyang buhay. Di ba? So, tinubos ang ating mga kasalanan, inaalay ang kanyang buhay para sa atin. So, dun pa lang sa verse na yan, makikita mo yung tunay na paglilingkod. True service. Ano ba yung totoong paglilingkod? Na ultimo, pagod ka na ultimo, nahirapan ka, gagawin mo pa rin. Kaya po ako, saludo po ako ngayon sa mga volunteer natin, no? Yung sa ating mga evacuation center. Kasi sila yung talagang kahit napagod na, kahit nalusong ng baha, hindi alintana na magkakasakit sila. Kaya patuloy nilang ginagampanan yung kanilang ginagawa. Kasi alam nila na yun yung tama nilang gawin para sa kanilang kapwa. Yan. So, yun din pong ginawa natin pa yun. Sana ganun din ang gawin natin paglilingkod. Kailangan ipakita natin yung paglilingkod na katulad sa ating Panginoon. No? Kaya po, dito sa ating pagbasa ngayon, nasabi na tayo'y maging katulad niya, paglingkuran ng bawat isa. Di ba? Upang maging makilala, upang patuloy na mapaglingkuran ng ating mga kapwa. Munod po, sabi nga dito, ang estado sa buhay at kapangyarihan ay may katapusan. Yan, totoo po ito. Paano mang estado mo ngayon, ikaw man yung pinakamataas, ikaw man yung pangulo, ikaw man yung presidente sa inyong ministeryo, ikaw man yung chairman, o kung ano ka man, di ba? Lagi po natin tatandaan, yung estado mo na yan ay may katapusan. Lagi may hangganan yan. Pero, ito po tatandaan natin, ang tunay na paglilingkod ay hindi malilimutan magpakailanman. Yan. So, yan po titingnan natin, no? Ang estado mo sa buhay, kapangyarihan, ay may katapusan. Ngunit ang tunay na paglilingkod ay hindi malilimutan magpakailanman. Kaya tingnan po natin maigi kung alin ba tayo dyan. Tayo ba in-aim talaga natin yung ating posisyon? In-aim ba natin yung ating dapat kilala ako, dapat may nasa mataas akong katungkulan, kailangan sundin nila ako, kailangan gawin nila yung mga pinapagawa ko or what? Kasi dito natin makikita kung ano ba yung talagang hangarin mo. Doon ka pa sa estado o doon ka sa tunay na paglilingkod. Okay? So, anong gusto mong makamit? Yung bang panandalian? O gusto mo yung makamit yung panghabang buhay? Na kahit wala ka na dito sa mundo, patuloy ka nilang aalalahanin dahil sa mga ginawa mo kabutihan sa kanila. Di ba? Gusto mo yung estado mo lang? Yung posisyon mo lang? Presidente namin yan. O yung panghabang buhay na, alam mo, mahal naman ng presidente namin yan. Kasi marami siyang tinuno sa amin. Diba? Mas makikita natin ang tunay na paglilingkod sa buhay na kung saan ang pinaglilingkuran natin ay ang ating kapwa. Okay? Ngayon po, kaya nyo tapusin ko ang aking gospel reflection sa pagbasa mula sa Colosas. Sabi nga po dito, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Actually, ito pong verse na to, talagang yung pinanghahawakan ko.
No matter what, na wala akong posisyon, hindi mataas ang estado ko sa buhay, pero para sa akin, lahat ng ginagawa ko, maging sa trabaho ko man, maging sa pamilya ko, maging sa paglilingkod sa simbahan, ay ginagawa ko ng buo kong puso. Kasi, sabi nga dyan, kapag ginawa mo yung paglilingkod mo, kahit anong paglilingkod pa yan, sa iyong kapwa, ginawa mo yan ng buong puso mo, wala kang inaantay na kapalit, wala kang inaasahan kung ano man. Sabi niya, parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa tao. Ako yun po yung iniisip ko lagi. Kapag ako'y patuloy na naglilingkod, kapag ako'y patuloy na tumutulong sa lahat ng aking ginagawa, mapa simbahan man, mapa sa trabaho man, mapa sa aming pamilya, yun ang tangi kong iniisip. No? Ginagawa ko ito ng buo kong puso, walang pag-aalinlangan, walang kung ano man. Kasi, alam ko, mahal ako ng Diyos. Kaya po, muli po, isang magandang gabi po sa ating lahat at ingat po kayo sa inyong mga bahay-bahay naway maging ano po natin ang ating pagbasa ngayon. No? So, maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa next Friday. Hopefully, wala ng mga bagyo. Sige po, bye-bye!